Yan, short testimony na po. Kahapon ay may nag-PM po sa amin na taga ibang province din po siya eh. And Christian na rin po siya pero hindi po aware sa deliverance. Pero po kahapon ay siya po ay 23 years old, ano, grade 12 student of first year college. And ayun po, nakausap ko po siya. And sa biyaya po ng Panginoon, pinalaya po siya kahapon. Ano po, praise God po. And ang dami po niyang baggage na dala-dala. Bago ko siya makausap, more on iyak po siya, ganyan. Pero kahapon po, pinorward lang po siya sa akin, pero kahapon, nung nakausap ko siya, grabe po yung kabutihan ng Panginoon. Pinalaya po siya talaga. And pinag-apoy po siya ng Panginoon. And hindi ko alam kung ano na yung ibang response sa kanya, pero ang galing lang po ng Panginoon. Ano po, na pag talaga po nag-touch siya ng tao, ang piniem niya lang sa akin, sabi niya, kuya, grabe yung presence, iba po yung presence. And hindi siya aware sa deliverance. So yun, sinabi ko rin po sa kanya yun. And marami pa pong bagay. Yun po, pangalawa na po kagabi, mga mag-alauna ng madaling araw, may nag-PM po ulit sa akin na kakilala lang din po namin. And may kaibigan po sila na nagda-dialysis. Yun, 36 years old. Pero dahil po sa dialysis ay hirap na po siya. Nakakaisip na rin po siyang mag-isip na ibang mga bagay. Ano po? Dahil nga sobrang pain siguro ng dialysis. Pero ang galing po kagabi habang pinapatanggap namin siya sa Panginoon, nagre-respond po siya. Pangalawa po na pinag-pray na namin siya ng deliverance tsaka ng healing. Nakita talaga na nabuhayan po siya ng loob. Ano po? Nabuhayan siya ng loob. And amazingly, naramdaman po niya yung presence ng Panginoon. Po. And may iba't ibang klase po ng healing, may instant healing, may progressive healing. Ay po ni Evangelist Francis. Pero I believe po the important miracle of all, ano po, yung sinabi po ni Lord Jesus. Naalala niyo po sa Bible, nung humingi po yung mga disciple, humingi po yung Pharisee kay Jesus ng miracle. Sabi niya, Messiah, bigyan mo kami ng himala, magpakita ka ng himala. Ang sinabi po ng Panginoon sa mga Pharisee ay walang ibang himalang may ipapakita sa inyo kundi yung himala na katulad ng kay Jonah na 3 araw siyang nandoon sa loob ng malaking isda. I believe po, mga kuya, mga ate, mga men and women of God, nandito po sa room. Ano po, pag may sabi ni Evangelist Francis, talagang pag pinag-pray, paniwalaan mong gumaling. Pero sinabi ko kay Evangelist Francis po na nag-usap kami nakaraan, kita naman niyo po si Pastor Ian Teo, ano po, tsaka si Evangelist Francis, napaka-bold po nila pagdating po sa healing. Diba po? And tinanong ko kasi kaya si Evangelist Francis, kasi dati po may pinag-pray ako, pero bago po yun, hindi pa ako nadi-deliver nun. Pinag-pray ko po sa sakit. Ayun, namatay po yung pinag-pray ko. Pero, huwag po kayo matatakot mag-pray. Ano po? Tayo mag-pray, si Lord po magpapagaling. Di ba po? Kasi hindi naman tayo nagpapagaling po eh. Na-miss lang po sa buhay ni Pastor Ian Teo at saka ni Evangelist Francis. Sabi ko, paano po yun? Pag pag-pray. Di ba? Pag kailangan ba believer or non-believer? Yung sinabi ni Evangelist Francis, kailangan daw patanggapin muna. So, to make the story fast, sabi po ng Panginoong Jesus sa Bible, ang himala na mapakita niyo doon sa mga Pharisee na humihingi ng himala, ay yung kagaya po nangyari kay Jonah. And praying po na, I believe, na greatest miracle po na pwede nating maibigay sa tao, ay hindi po physical healing lang, kundi spiritual healing. Sinabi ko kagabi po doon sa kausap ko, doon sa kausap namin na nagda-dialysis, 36 years old. Kuya, yung physical healing, maganda yan, important yan. Pero mas important yung spiritual healing. Sabi ng Panginoon sa mga Pharisee, na wala nang ibang himalang may papakita sa inyo, kundi yung nangyari kay Jonah. Which means, ibig sabihin po ay,
Ang pinaka-greatest healing na pwedeng tanggapin, ay miracle, healing na pwedeng tanggapin ng isang tao, ay makilala po niya ang kanyang tagapagligtas. Ano po? Makilala po niya si Jesus na namatay sa krus, and on the third day siya po ay nabuhay para patunayan na po na natapos niya talaga yung pagliligtas. I believe po na kung meron man sa inyo mag-approach, or kayo man po mismo, ano po, ang greatest healing po ay makilala natin yung ating Savior. Greatest miracle po at healing, ang healing ng ating kaluluwa, ang healing ng ating spiritu, and huwag manifest lang po yung sa katawan. Pero hindi natin po binabaliwala yung healing po sa katawan. Ano po? Lalo na pag may sakit. Kasi marami po talagang sinabi sa Bible, John 8:48, na unless you see signs and wonders, miracles, wonders, signs, you will not believe. Ano po? Pero minsan, may pinag-pray po na may progressive healing. Hindi agad-agad natatanggap yung healing, yung miracle. Pero it doesn't mean na hindi mo nagpapagaling ang Panginoon. Pero ang napag-usapan po namin ni Evangelist Francis ay ayun po talaga, kailangan patanggapin. Ano po? Kasi kung pag-pray nga naman tapos gumaling, hindi gumaling pero nakatanggap, mas important po yun, ano po, nakakilala siya sa Panginoon, naligtas yung kanyang kaluluwa. So ano po, ma-shift lang yung focus natin na hindi lang po laging puro healing, puro miracle, kundi yung tao po talaga dapat ay ayos sa Panginoon at may relasyon po sa Panginoon. So yun, narinig niyo pa ba ako? Welcome po sa nandito sa room, kay Kuya Paul, kay Kuya Marlon, kay Jelric, Ate Jessica Jefferson. And I believe po yung desire po natin bawat isa ay sasagutin po ng Lord this afternoon. Pero this afternoon po, we will intercede for Revival Conference 2023. Ano po, sa August 1, 2, and 3, doon po sa Lipa. And revival din po ng ating bansa. Revival po ng ating family, revival po sa ating panahon, sa ating generation, na tayo po ay magamit ng Panginoon. Sige po, tayo po magsimula. Hallelujah, Panginoon, maraming salamat po. Right now, Panginoon, we are praying, Panginoon, we are interceding, Panginoon, for this revival conference. Ila ramasta kanarababa sheki narababa saya. God, we thank you, Panginoon. We thank you, Panginoon, for this afternoon. Thank you, Panginoon, for the opportunity. In Jesus' mighty name. Father, cover us all one by one, wherever we are right now, Panginoon. Nasaan man kami, Panginoon, sa Pilipinas, sa Singapore, sa South Korea, sa Kuwait, Panginoon. Guide and help your people, Panginoon, to pray. And lead us to pray, Panginoon. Ila ramasa kararabasin, ila ramasaya. Lord, we find every distraction that the enemy is trying to disturb us. Ila ramasa kararabasin, ila rababasin. God, thank you. Ora masin, ila rababasa kararabasaya. Ora masin, ila rababasin, ila rababasin. God, thank you for this opportunity. Ora masaka kararamasin, ila rabasaya. Thank you, Holy Spirit. Sige po, let's pray in tongues as we start. Father, you have said in your word in Matthew 21 verse 22, whatever we pray in your name, Panginoon, believe it na amin itong itinanggap ng Panginoon. Right now, Panginoon, lahat namin papanalangin, Panginoon, ay pinaniniwalaan na ito ay aming tinanggap. Dahil ito na ng clear desire po ni Kuya Paul, Kuya Marlon, Kuya Jelric, at Darwin, Aaron, at Isiakim, Ate Elsa, Ilaramasa, Kadaramashe, Dilirabababase, no weapon shall prosper against us. Panginoon, ano mong binato ng kaaway sa amin sa bumubog hapon ito, amin pong binubunot, Panginoon. And Lord, Holy Spirit, we welcome you in this prayer room. We welcome you in this messenger prayer room. Let your manifest presence, let your tangible presence come. Lord, Holy Spirit. Uramasiki, Alarabashindi, Alarabababase. Urababababashiki. Masaya. Come on, people of God, let's divide it in prayer. Lord, we decree and declare, Panginoon, victory over this day, over this month of April. Father, we are praying for revival conference August 1, 2, and 3. Lord, we will pray for supplication. We will pray, Panginoon, for warrior prayers, God, in Jesus' mighty name. Thank you. Ilaramastindi Rabababasheki Rabababasaya. Oramasiki Rababase. Yes, God. Let's pray for Philippines.
Lord, we are praying for Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Revival sa Luzon, Visayas, Mindanao. On Ora Masiki na Larabasya. Natulungan po bawat tinatawag mo, Panginoon, para magamit sa revival na ito. Revival po, Panginoon, sa aming government, Panginoon. Makakilala ng presidente, mga senador, kongreso, LGUs, at iba pa mga sangayong gobyerno. Let's pray for revival sa financial sa ating bansa. Lord, revival po sa aming bansa, Panginoon, financially, na mag-benefit nito ang Pilipino at ang mga lingkod mo, Panginoon. Ora Masiki nila Ramasay, Larababase. Father, we pray, Panginoon, hiningi po namin, Panginoon, na maging totoong Krisyano ang bansa. Panginoon, na matigil na po ang pagsamba sa Diyosan, Panginoon. Orang asin, nila ramasay. Matigil na pong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Panginoon na sumamba, bawat Pilipino sa tunay na Diyos. Na Lord, you will turn their heart, turn their eyes, turn their mind to you. Ramasik, hilala, rararabababasik. Iyan na ramasik, hilarababababasik, hilarabababasik. Ora rababababasik, hilarararababababasik. Iyan na ramasik, hilarababababasik. Lord, we pray, Panginoon, na itayo mo, Lord, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang part ng bansa, Panginoon, ng mundo, ang bawat lingkod mo na itinatayo mo, Panginoon, na isang gamitin. Lord, we pray for revival, Panginoon, sa bawat school, sa bawat campuses. Panginoon, itayo mo, Panginoon, bawat Pilipinong kabataan para sa iyong pangalan. Inaramasik, hiniliraman. Lord Jesus, we are praying, Panginoon, na gamitin mo pang revival conference para simulan malaking bagay na gagawin mo, Panginoon, para sa aming bansa. In Jesus' mighty name. Kia la ramasya, kararabasin, didiramasay. Lord, we pray, Panginoon, for lahat ng Pilipino, Panginoon, ay kilalanin ka nila bilang Lord. In Jesus. Kia la rabasya, kia la rababasin. Kia la ramasin, didiramasya, kararabasay. God is revival, pour it out, pour it out. There is someone who can keep